Sa ibang balita, Pope Francis patuloy na naninindigan sa pagsusulong ng modernong pananampalataya. Ang detalye sa espesyal na ulat ni Edwin Eusebio. Sa ginaganap na Synod of Bishops and the Family sa Vatican ngayong Oktubre, nasasaksihan ang komprontasyon ni Pope Francis sa pagbabago niya sa sinaunang institusyon laban sa mga tradisyonalista na nasahanay ng mga kardinal at iba pang lider ng simbahan. Mula nang mahalal si Pope Francis sa pagkapapa, ipinakita niya na hindi nakahulma tulad ng iba ang kanyang pananaw. Agad niyang nilabag ang tradisyon nang pinili niyang mamahay sa Vatican Guest House sa halip na sa Papal Residence sa Apostolic Palace. Pinamunuan ni Pope Francis ang mga seremonya ng Huwebes Santo kung saan nakabilang sa kanyang mga hinugasan ng paa ang dalawang babae. Pinalitan niya ang mga opisyal ng Vatican Bank habang isinusulong niya ang mga pagbabago sa operasyong pananalapi ng simbahan. Noong Mayo, inanyayahan niya sa Vatican ang Muslim at Jewish leaders upang manalangin para sa kapayapaan para sa Middle East. Lula ng eroplano pauwi sa Holy Land, tinalakay niya ang mga posibleng pagbabago sa tradisyon ng hindi pag-aasawa ng mga pari sa simbahan na nangangailangan ng mas maraming pari dahil sa lumulubong kawan. Sa pinakahuling kontrobersya ay ang kasal na idinaos sa St. Peter's Basilica, ang pagbabasbas ng Santo Papa sa 20 magkakapareha na matagal nang nagsisipag-live-in. Ibig sabihin, nagsasama sa kasalanan. Ayon sa batas ng simbahan, kabilang ang isang single mother. Sinabi ni Pope Francis na ang simbahan ay kailangang umakay at hindi magtakwil. Nanawagan naman ang German na si Walter Cardinal Casper para sa mas merciful approach sa muling pag-aasawa ng mga Katoliko na nagnanais na tumanggap ng komunyon. 5 nangungunang Katoliko, kabilang si Gerard Ludwig Cardinal Muller, ang prefect ng Congregations for the Doctrine of the Faith, ang naglabas naman ng aklat kung saan pinananatili nila na malinaw na ipinapakita ng bagong tipan na hindi pinahihintulutan ni Jesus ang diborsyo at muling pag-aasawa. Itinanggi nila ang merciful answer sa diborsyo na iniendorso naman ni Cardinal Casper. Ito ang mga issue na tinatalakay ngayon sa idinaraos na Synod of Bishops. Napakahalagang okasyon ito na maaring makaapekto sa pagkilos ng simbahan sa susunod na mga taon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.